So, marami nagtatanong sa akin, paano ko nga ba nabawasan ng timbang within a year? So, simple lang naman. Yung ginawa ko lang naman dun is nag-diet. Hindi, actually 3 months nagbuhat, naganap ako ng program ko kung ano yung mas papabor sa akin. Especially kapag estudyante ka. It's either 4 or 3 days a week ka pwede magbuhat. So, umanap ako ng paraan. So, ngayon, ang split ko is lower upper arms. Pero usually, ang dati kong ginagawa nung beginner ako, push-pull legs. Kaya ako lang minodify ngayon kasi weakness ko talaga yung arms. So, kaya yun, prina-prioritize ko. Pero, balik tayo sa umpisa. So, bakit nga ba tayo nagpapayat? Kasi simple lang yun. May nakasama tayo sa gym na sabihin na natin plus size. And hinihingal na siya, magbabayad lang siya, tas ang binayad niya pa pang dalawahan. So, nasa harap niya ako. Iniisip ko, kung hindi ako mag-aayos, baka maging ganito yung kalagayan ko in the future. So, kumbaga wake up call na sa akin yun. Tsaka isa pa yung lower back. Sumasakit siya ng walang dahilan. Or kaya, minsan kapag matagal yung lakaran, talagang hindi na siya kaya talaga. Tapos yun, nag-try ako mag-gym first 3 months. Kasi madami ako nakikita sa YouTube na kapag tumagal ka ng 3 months is napakaswerte mo na kasi committed ka na sobra. So ang mali ng iba dito kasi nag-overcommit sila sa gym. Tapos yung recovery nila, hindi nila naayos. Karamihan may naririnig ako bumubuhat 4 hours lang yung tulog nila. Or minsan wala pa nga eh. Ganun yung ginagawa ng gym bro ko. Kaso nga lang wala na yung gym bro ko. May ginagawa na siya kasi sobrang busy talaga niya sa buhay. So yun, balik tayo dun. Yan nga. So hindi ako nag-overcommit. So baga 3 araw lang ako pumupunta ng gym sa isang buong linggo. So nababalance ko yung school, gym, at lalo na yung church. Mas mahalaga yung church man. Kasi kailangan pa rin natin ng gabay sa taas. And yun. So bumuhat na ako yun. Which is actually yung 3 months kong yun, trial and error yun. Sa diet and buhat. Natatawa ako nung beginner ako. Ang ginawa ko doon. Yung 3 sets ko. 'Di ba 3 sets. 10 to 12 reps. Ang ginawa ko doon. Inisang set ko na lang yun. Tas umuwi na ako. O, di ba? Napakaano ko mag-program. Tapos yun, pag-uwi, ay yung makasabayan kong gumamit ng machine, nagtanong sa akin, tapos ka na? Yun lang yung set mo? Sabi, opo. Pero wala pa talaga akong alam nun. Kumbaga beginner pa talaga ako. Totally. Pero ngayon, ang ginagawa ko na, 2 sets to failure na ako. Ang ginagawa ko naman siya, 6 to 8 reps. Kumbaga, nandun pa rin tayo sa intensity. Pero yung recovery natin on point. Kasi ina-achieve ko talagang magkaroon ng tulog na 7 to 8 hours. Especially engineering student, men. Ang hirap pumanap ng tulog dun. Pero nababalanse ko naman. So yun. Yung tips na mga nanghihingi ng tips sa akin. Especially yung mga na-inspire ko sa church namin, pati yung mga kaibigan ko. Huwag kayong matakot mag-start ng fitness journey nyo kasi talagang as in tulala yung mga tao sa gymmatic. Minsan nga titignan ka lang nila tas sabihin, kailangan mo ng tulong o kaya minsan sabay tayo, ganyan. Tuturuan pa kayo ng form yan, mababait yung mga tao sa gym. Lalo na dun sa inumpisahan ko. Dito kasi sa clip na to, eto na yung pangalawang gym ko. Lumipat ako dun sa una kasi hindi available yung tubig nila dun. Kumbaga wala silang libreng tubig, tas bawal pa maligo. So yun, tutulungan kayo ng mga gym buddies natin dyan sa mga gym. As in. Kasi baguhan din yung mga yan. So kumbaga hindi ka nila i-judge. Especially dyan sa yung medyo may kalakihan. Huwag kayo mahiya. Mga mababait yung mga tao dyan. Ako nga minsan kapag may lumalapit sa akin, nanghihingi ng tips, tinuturuan ko, minsan tinatanong ko muna kung anong body part yung target nila or ganyan.
So, tinuturo ako sila ng form ko. Huwag kayong mahiyang lumapit lalo na sa mga maskuladong mga lalaki dyan sa gym. Kung sino pa yung pinakamaskulado, yun pa yung mga mababait. Kaso nga lang, minsan, may sumasobra talaga na napaka, ano. So, balik tayo sa story ako, no? So, yun. After 3 months, na gawa ko na yung mga gusto ko, pinalitan ko yung, ay hindi. Actually, ang una ko palang split, upper lower full body. Tapos tinuruan ako ng PE teacher ko pala na gawin yung push-pull legs para hindi daw kumbaga hindi pagod yung isang body part. Tas ngayon, inano ko ata siya within 6 months. So, yeah, inabot na ako ng 9 months. On point na yung diet ko. Nawawala na ako ng face fat tsaka sa leeg. And nag-fast forward na ako ngayon, which is bali 16 months. So, ano na siya? 1 year and 4 months ba yun? Ewan. Tapos ang dati kong body weight is 120. So, sobrang laki ko talaga. And ngayon, mga nasa 85 to 87 na lang siya. Which is namamanage ko naman talaga. Pero yun, hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin ako kasi bala ko mag-compete sa mga hinaharap. Depende, tingnan natin. So, ginagawa ko lang naman to para ma-document yung mga progress ko sa gym and especially ma-inspire yung mga tao na nakapaligid sa akin na mag-start ng business journey nila. Hindi mo naman kasi kailangan mag-overcommit sa isang bagay na hindi mo kayang panindigan, di ba? So, gawin mo kahit 2 times a week or 3 times a week or 1 times a week nga pwede na yun. So, ang pinakawag na wag nyong i-skip talaga yung legs. Kasi, dun din ako nadali. Leg skipper din ako dati. And ngayon, nagtitrain na ako ng legs. Kasi, ano siya, talagang marami yung muscle na makukuha nyo sa legs. Tapos, madami din yung mababurn yung calories. Hindi ko alam pero based sa mga napapanood ko sa YouTube, mga ganun. Tsaka yung mga, pag mag-i-start kayo, yung form nyo, ayusin nyo. Minsan, magpatulong kayo sa mga tao na nakapalibot dyan sa gym. Mababait yung mga yan. Talagang hindi kayo i-judge nyan. Kasi yung iba dyan, talagang from scratch na to katulad ko. May mga tumulong sa akin, which is sinaulo ko talaga. Especially itong part na to, yung Bayesian curl. Tinuro sa akin to ng lalaki dun sa una kong gym na pinagbuhatan. Kasi sabi niya, mas maganda to. Alternative sa incline bicep curl, which is yan. So, nararamdaman ko naman talaga siya. Pero, yun. Yeah, huwag kayo mahiya talaga. Kung gusto niyo mag-start ng fitness journey. Pero kung bata kayo, advice ko, maghintay kayo maging 18 muna or 16. Basta tumungtong na kayo sa edad na mature na kayo and gusto nyo ng pagandahin yung katawan nyo. Basta yun. Yung mga basta, darating din kayo dun. Huwag nyong ikumpara, lalong-lalo na huwag nyong ikukumpara yung sarili nyo sa iba. Kasi kung siya nasa day 100 na siya, ikaw nasa day 1 ka pa lang. Malapit ka lang dun. Kung magte-train ka ng sipag, ang dami mo mararating. Okay lang kahit 1 week, ay 1 times a week, or 2 times a week. Pero dun sa ginagawa mong yun, napakataas ng intensity and napaka-freaky mo bumuhat. Talagang malaki yung mararating ng physique mo. Tapos tutukan nyo yung diet, man. Sobra yung diet. Doon talaga magkakatalo. So yeah, peace out.